Walang bayad. Ooy, ayaw kay Lord. Naklibre yung babasin, walang bayad. Dali, Jesus love you. Yan. Mahal ka ni Lord ha, libre. Dito muna tayo. Mamimigay tayo ng mga babasahin. Ang dami palang mga estudyante. Nalabas na oh. Nalabas ang mga estudyante. STI. Oh, labasan pala din eh. Labasan. Bimigay akong tracks. Uy, libre yung mga babasahin. Dali, Jesus love you. Walang bayad ha, mapalad ako kumukuha. Ayan. Share yan, nakalagay dyan, John 3:16. At saka Roma. O, ayan na. Ayan. Yan ang trabaho ko dahil ikaw ay love ni Jesus. Yan, salamat. God loves you. Sa loob naman, marami pa akong papaibigay sa loob. Salamat ha, mga anak. Migay-migay tayo. Uy, ang dami na naman tao. Uy, galing na naman. Mamimigay na naman ako. Praise the Lord. Uy, ang dami oh. Ang daming tao oh. Ayan. Mamimigay ako ng babasahin doon sa mga bata. Pasok ako. Dami palang tao din niya. Kailangan ko ng mahiwagang ano tawag dito para marinig ako yung daming tao. Namimigay ako doon ng glory to God. Oh, may gitna-gana pang aking speaker. Yun. Yung mga tao doon. Tapos namimigay ng mga libre. Ayan. Sandali. Yun. Madami palang tao dito paghapon. Ay, saan ako dadaan? Dito muna ako sa labas. Praise God. Ay, anak, libre, dali. Babasahin, Jesus love you. Dali, Jesus love you. O, libre, anak. Libre, ayaw, libre. Basahin, Jesus love you. Share kayo, ha. Libre ang babasahin lang. Galing sa Biblia yan, anak. Yan ang simbahan ng... Saan ako dadaan para ako makapasok? Saan ang daan? Papasok ako doon, ako yung mamimigay. May bakod na. Saan ang daan? Daming bata doon, oh. Ha? Ang tinatanong ko yung daan papasok. Ayan, salamat. May mga bakod na, oh. Hello, libre. Ay, dito muna tayo. Anak, libre babasahin. Ay, mga bebe, libre. Dali, walang bayad. Uy, Jesus love you. O, dali, anak. Habang tayo ay pwede pang mamigay, yan, basahin nyo ha. Ako muna yung mag-share dito bago doon sa loob. Ang dami kasing tao, oh. Hindi ko na sinama si Ate Tessie. Ayan na dyan ang daanan mamaya. Pwede ba ako mangangaral muna? Ayan, dito muna tayo mga... Praise God, hello, magandang gabi po sa mga tao. Kumusta po kayo? Kahit po busy kayo dyan kakakain, mamigay naman. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, hindi umuulan. At malayang makapagbagi ng mabuting balita. Kahit medyo paos. Marami ding tao, mga taong kumakain ng shawarma. Ang alabasan ng mga school. At marami din ditong mga tao-tao. May mga tao sa park. Kaya po kailangan na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Kasi sayang may mga tao. Kung saan maraming tao, kailangan doon ibahagi ang pag-ibig ng Diyos para may maligtas pa kahit isa. Mamaya dyan sa loob. Basta mga public places, may kalayaan po tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi mahalaga na tayo ay makarinig ng salita ng Diyos sa panahon ngayon. Kaya makinig lang po kayo dyan. Wala po akong hihingin pera sa inyo. Libre po. Wala po akong sobre. Wala po akong buslo. Hindi po ako nanghingi ng pera. Ang daladala ko po ay mabuting balita para po kahit isa sa inyo ay maligtas pa. Sino ka rin? Hindi ko kilala.
parang kamukha, may kamukha. Hello, mga kumakain! Sabi po sa salita ng Diyos, Mateo 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi sa salita ng Diyos. Bagamat kumakain tayo ng 3 times a day, may merienda pa, ano anak? Masarap, masarap. Namamigay naman. Hindi po, nagmerienda na ako. So, mahalaga po na makarinig din po kayo ng salita ng Diyos kahit po kayo ay kumakain at nagmerienda na po. Ang daming mga kainin dito. Ang daming tindahan. Subalit, bagamat kailangan natin ng pagkain, may merienda pa, meron pa palang mas mahalaga na dapat nating nasain yung salita po ng Diyos. Mga anak, dali, libreng babasahin. Sinong gusto? Oo, dali. Yung tumatanggap ng babasahin kay Jesus, si Jesus. O, dali yun, anak. Basahin nyo, ha. Huwag nyo itatapon. God loves you. Yan, mapalad yung tumatanggap. Babasahin nyo, love letter ni Jesus yan, ha. Salamat, anak. Salamat po. Ayun. O, salamat sa mga batang tumatanggap ng babasahin. Galing yan sa Biblia. Mapalad yung mga batang ganoon. Yung iba kasi ay pagbibigyan mo ng babasahin galing sa Biblia, todo ilin. Para bang takot na takot sa salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat matakot sa salita ng Diyos kasi yung salita ng Diyos pwede kang iligtas. Ano po? Ang dala ko po ay mabuting balita. Bakit? Kapag nanood po kayo ng mga palabas ngayon, ay puro bad news. Lindol dini, lindol doon, sunog dini. Ano pa? Tsunami, nalagpak ang eroplano, nagdidigmaan, batayan, banggaan, puro. Kapag nanood po kayo ng mga balita, puro negative, puro masama. Puro masama ang inyong mapapanood. Kaya po kami naman ay nagdadala ng mabuting balita. Mabuting balita sa mga tao. Hello, yung mga nasa loob dyan ng kainan. Rinig nyo ba ako? Mahalaga lang po na bahaginan kayo kasi po napakahalaga na makarinig ang tao ng salita ng Diyos. Kaya po, salamat po sa inyong pakikinig. May libre po akong basahin. Huwag nyo pong itatapon yung mga kumukuha. Kapag itinapon nyo po yung babasahin na yan, hindi po ako, kundi ang Panginoong Yesus ang inyong nire-reject. Kasi po ang Panginoong Yesus ang nagbigay ng buhay sa atin. Ano po? So, nakasulat po dyan sa mga babasahin na yan ay John 3:16. Sino po ang may Biblia sa inyo at nababasa yung John 3:16? Mahalaga po na may mga Bible tayo sa ating bahay kasi ang Biblia po, sa Biblia po nakasulat kung sino po si Jesucristo, kung paano ka maligtas, bakit mahalaga kang maligtas, bakit kailangan na ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. Kaya po sino ang mga may Bible sa tahanan? Baka po ang ganda-ganda ng bahay nyo, may kotse pa kayo, ni Bible, wala po kayo sa tahanan, nakakahiya. Sabi po doon, yung matatalinong tao, may Biblia at nagbabasa. Dahil the Bible said, ang mga tao palang mangmang, hindi sila nagbabasa ng Biblia. Walang Biblia sa tahanan. Gusto nyo bang matawagan kayo ng mangmang? Siyempre ayaw nyo. Kaya lamang, may mga Bible pa kayo sa bahay nyo. Nawa po meron. Kung wala pa, ibenta mo yung cellphone mo, bumili ka ng Bible. Kasi po, mas mahalaga yung Biblia. Maraming tao ngayon, napakayaman, nahiga sa pera, pero Biblia, wala po. Yung salita po ng Diyos ay magliligtas sa atin. Kaya nga po sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya po isinugo niya ang kanyang buktong na anak, upang ang isang tao na manampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po pala ang layunin kung bakit
Isinilang si Jesucristo sa lupa. Ipinanganak si Jesucristo ni Mariam Berhen para po siya ay maghirap sa cross. Ipako sa cross, pahirapan, mamatay sa cross, at nang siya'y mamatay sa cross, inilibing siya. Namatay, inilibing, pinahirapan. Alam niyo ba, kasama tayo kung bakit si Jesus ay napako sa cross. Ikaw at ako, kasama sa pagpapapako kay Jesucristo. Alam niyo po ba yun? Bakit po kaya namatay si Jesus? Dahil sa ating kasalanan. Lahat po pala tayo makasalanan. O, naniniwala ba kayo na lahat tayo makasalanan? Sabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao makasalanan at walang nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga po namatay si Jesus para ikaw at ako ay sakupin sa ating mga kasalanan. Ganon ka po kamahal ng Panginoon. Mahal na mahal po ng Diyos Ama ang mga tao. Kaya isinugo niya si Jesus. Si Jesus po, yung mabuting balita. Si Jesucristo po, yung good news na aming ibinabahagi sa inyo. Kasi si Jesucristo pala, yung tagapagligtas ng ating kaluluwa. Gusto niyo po bang maligtas ang kaluluwa niyo? Pansamantala lang ang buhay, lahat ng tao mamamatay. Subalit ang tanong, kapag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta? Langit o impyerno? Kaya po kami nagbabahagi ng mabuting balita. Kasi yung masamang balita, kapag ikaw at ako, inireject mo si Jesus, hindi mo siya kinilala bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ikaw ay itatapon sa impyerno. Yun yung bad news. Yun ang ayaw ng Panginoon na mangyari sa mga tao, kaya ibinabahagi ang mabuting balita. Dalawa lang naman liwanag at dilim, buhay at kamatayan. Sino ang nag-ahari sa kadiliman? Si Satanas. Sino ang nag-ahari sa liwanag? Si Jesucristo. Dahil si Jesucristo ay ilaw, liwanag na sanlibutan, at ang mga tao ayaw sa liwanag. Jesus Christ is the light of this world. Subalit ang mga tao gusto sa dilim kasi natatakot sila na malantad ang ginagawa nilang kasamaan. Subalit mapalad ang niyayakap ang liwanag, kasi yung liwanag na yon, isasalba ka, ililigtas ka mula sa kapahamakan ng impyerno. Ang pinaka-bad news, yung mapunta ang tao sa impyerno. Nakakakilabot po yun. Kaawa-awa ang tao na itapon sa impyerno. Kaya po tayo binabahaginan para magdesisyon po tayo. Pumili, langit o impyerno. So, sa Jesucristo, libre babasahin, anak, kumuha. Basahin niyo po, nasa Bible niya. Jesus love you. Yan, salamat. God bless. Salamat po sa mga tumatanggap ng basahin. Ang Panginoon po ang inyong tinatanggap. Ako po tagasalita lamang. Hindi ko po kayo maiiligtas, ha? Kaya po ang binibigay ko sa inyong good news, si Jesus Christ po. Jesus Christ is the Savior. Siya po yung tagapagligtas ng kaluluwa nyo. Kaluluwa natin. Sa lahat ng mga mananampalataya, maniniwala na si Jesus ay Diyos, bibigyan ng pagkakataon na maligtas. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lamang, may problema pa rin kapag hindi ka naman nananampalataya at hindi ka naghingi ng tawad sa Lord, paano ka maliligtas? Ano po? So kaya po may gagawin tayo. Kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Libre anak, babasahin yung gusto. Gusto mo? Oh, dali, kuha na anak, kuha, dali. Yan, pagpalain ng Diyos. Bigyan mo siya. Salamat po, mapalad yung mga estudyante na tumatanggap ng babasahin. Mapalad po kayo. Mas mabuti po yung tumanggap kaysa po yung iling ng iling at tinatanggihan ang salita ng Diyos na siya palang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So kaya tandaan po natin, mga ate kuya, mahal na mahal po kayo ng Diyos Ama.
At kapag tinanggap nyo ang regalo niya na si Jesucristo Himself, matatanggap nyo po ang regalo na buhay sa langit. Pansamantala lang po ang buhay natin na temporary lang po. Sa panahon ngayon, ang daming namamatay. Kaya po, wag na wag kayong mamamatay na hindi nyo tinatanggap si Kristo, hindi kayo humihingi ng tawad sa Kanya. Kasi po, diretso po sa impyerno. Impyerno po. Langit, impyerno lamang po ang pupuntahan. Kaya po kami, patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita para po kahit isa, maligtas po kayo. Kasi sabi doon, kapag may isa na nampalataya at nagsisi, tinanggap si Jesus, naniwala si Jesus ay Diyos na pumunta sa lupa, maliligtas po. E paano yung mga tao hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at tao lamang? Kailangan di po nila si Kristo. Lahat ng kasalanan natin patatawarin ni Lord. Pero ang magdadala po pala sa atin sa impyerno, yung itatwa mo na si Jesus ay Diyos, tapos sasabihin mo, hindi Diyos at tao lamang. 100% po si God, si Jesus Christ is God, and 100% po siya nagkatawan tao. Ang dami po ngayon tao naniniwala na si Jesus ay tao lamang, prophets lamang. No! John said 1. John 1:1. The Word of God is with God, and the Word of God is God, and the Word of God become flesh. Kaya pinag-iingat po tayo, baka mamaya mo, tayo ay napapasama nga sa bulaang mga ngaral, bulaang guro, na parating sinasabi, si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lamang. No! Pinabaluktot niyo ang salita ng Diyos. Pag sinabi sa John 1:1 na si Jesus ay Diyos, Diyos yun. Siya ay nagkatawang tao. Kaya po kapag tayo ang paniwala ay iba, hindi ka maniniwala na si Jesus ay Diyos, magsisi ka na po para maligtas ka po. Para maligtas ka po, the Bible said. Ang dami ngayong bulaan, mga ngaral, guro, teacher, kung ano-anong tinuturo. Mayroon pang tinuturo na ang Diyos ay ina. Ay kasi nungalingan ng mga tao ngayon, kampo ng diablo, yung mga taong ayaw maniwala na si Jesus ay Diyos. Diablo ang tatay nyo. Mahal kayo ng Diyos ha, pero sabi sa Biblia, yung mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, sino ang tatay? Si Satanas, maliwanag yun, nasa Bible. Basahin nyo ang Bible. Sa John 8:42, yung nakikinig na salita ng Diyos ay sa Diyos. Yung mga umayaw makikinig sa salita ng Diyos ay sino yun? Eh di sa kabila, dalawa lang naman kay Satanas at kay Jesus. Kaya pipili po kayo. Gusto nyo kay Satanas o kay Jesus Christ? Yan ang katotohanan. Alam nyo ba ang trabaho ni Satanas? Kaya pumunta sa lupa. John 10:10, basahin nyo po. Ang problema, wala tayong Bible Pinagbabawalan pa yata tayo na humawak ng Bible. Pwede namang isa-isa. Napakadaming Biblia, may namimigay, bibili ka, kanya-kanya ng Biblia para magbasa ka ng katotohanan. Hindi ko alam kung may mga samahan na pinagbabawalan na magbasa ng Biblia ang tao. Bakit? Ano tinatago nyo? Bakit ayaw nyo pagbasahin ng tao ng Bible? Dapat kanya-kanya tayong Biblia? Meron po bang ganon? Pinagbabawalan yung mga tao na bumili ng Biblia para basahin. Paano mo mababasa yung katotohanan kung wala kang Biblia? Kaya po mahalaga ang Biblia. Bumili po kayo habang hindi pa bumabalik ang Antikristo. Padating ang one-world government, one-world currency, one-world religion. Unti-unti na po, yung mga beast system ay nakikita natin sa paligid. Kaya you need Jesus Christ now. Now is the day of your salvation. Huwag nyo pong pagmatigasin ang puso nyo kasi hindi nyo gugustuhin ang itapon sa impyerno dahil wala nang gustong pumunta sa impyerno. Kaya lamang, dahil sa ating mga kasalanan, dahil ayaw nating i-acknowledge si Lord, si Jesus Christ na namatay sa cross na Diyos, yun ang magdadala sa kapahamakan. Bakit po ba namatay si Jesus sa cross? Para ikaw nga at ako iligtas. Imbis na tayo ang ipako sa cross, ay siya na po ang
ibinigay ang buhay. Ganon tayo kamahal. Kaya po, makinig ang may tainga. Dahil ang salita ng Diyos ay nagliligtas, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya po ipinapangaral namin yung mabuting balita. Ang mabuting balita, may buhay sa langit at si Kristo lamang po ang magdadala noon. Wala pong tagapagligtas na iba, pera, kayamanan. Tingnan niyo po yung mga nasunog doon sa Hong Kong. Ang dami yatang namatay doon nasunog. Oo, wala kayong kamag-anak na nasunog. Nagmukhang parang hell. Sa tindi ng apoy, ang taas-taas ng building. Oh, nailigtas ba yung iba? Hindi. Si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas. Walang iba. Kaya po makinig yung tainga. Ang sabi doon, sa Efeso 2:8-9, may regalo ang Diyos. Ito yung mabuting balita. May regalo ang Diyos na buhay sa langit. At matatanggap mo ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Mananampalataya ka kay Jesus na siya ay Diyos. Iko-confess ng iyong bibig na si Jesus ay nabuhay sa mga patay at ikaw ay bibigyan niya ng regalo. Yun yung good news na sinasabi namin na kailangan ng tao sa mundo. Good news, mabuting balita, regalo. Bakit po pananampalataya ang susi para mapunta sa langit? Sa panahon po natin ngayon, maraming tao gumagawa ng mabuti para maligtas sila mali. Kailangan mo munang tanggapin si Kristo, personal. Gawin mo siyang Diyos, hindi religion, personal. Gawin mo siyang Diyos mo, tagapagligtas ng buhay mo, maliligtas ka. Hindi po sa mabubuting gawa. Kapag ikaw po ay tumanggap na, nanampalataya na kay Kristo, iniligtas ka niya, doon ka po mag-uumpisa na gumawa ng mga mabubuting bagay. Ibahagi mo si Kristo, tumulong ka, be kind, pray, share the good news, share the gospel to the needy, to the lost. Once na ikaw ay nanampalataya at natanggap mo na yung kaligtasan, ikaw naman yung tatayo din nakatulad ko at babahaginan mo yung mga tao kasi ang daming pupunta sa impyerno kapag hindi tayo nangaral ng kaligtasan. Bilyon ang pupunta sa impyerno. Ilang bilyon ng tao sa mundo. Sabi doon, ang daan papunta sa impyerno napakalawak, subalit ang daan papunta sa langit makipot. So kaya po kayo po ang magdidesisyon. Ino-offer lang namin sa inyo yung regalo ng Diyos na buhay sa langit o yung buhay doon sa kumukulong asopre na pagtatapunan sa mga tao na talagang matigas ang ulo at hindi maniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Binibigyan po tayo ng pagkakataon mga tao. Sa isang iglap, kayang-kaya ng Diyos na mawala ang lahat ng bagay. Kaya lang yung habag niya, yung love, compassion, and mercy of God ay patuloy na binubuksan sa bawat sulok ng mundo. Pilipinas, America, Canada, Australia, Israel, all over the nation must be preached the gospel, the good news of God, para makarinig ang mga tao. At once na nakarinig na ang mga tao, every country, every nation, Jesus Christ will come. Bakit po kailangan ipangaral ang mabuting balita? Para po walang magreklamo pagdating ng panahon na sasabihin, ay hindi ko naman narinig na si Jesus pala ay Diyos. Kaya nga po may nangangaral para po marinig ninyo na si Jesus pala ay Diyos at kailangan mo pala si Jesus. Kailangan pala natin na maligtas. Dito tayo sa liwanag. O, libre anak. Gusto niyo basahin? Libreng basahin. Dali. Libre. Jesus love you. O, sinong gusto? Kuha. Kapag tinanggihan nyo yan, si Jesus ang tinatanggihan nyo ha. Hindi ako ha. Walang bayad yan. Walang bayad. O, kuha. O, sige, tigisa anak. Yan. Salamat naman. Salamat. Love you. Jesus love you. Kaya po napakalaga, dami ng estudyante dito, oh.
Kaya salamat sa mga tumatanggap ng babasahin. Mapalad po kayo. Napakaliwanag, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya lamang hindi po kayo pinipilit ng Diyos. Kami po ay nag-o-offer lamang ng kaligtasan. Kayo po ang magdidesisyon, hindi po kami. Isa-isa ang kaligtasan. Hindi ko kayo kayang iligtas, kaya binabahagi ko sa inyo ang tagapagligtas, walang iba. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Hello, yung mga nasa loob, rinig nyo ako. Hello. Hoy, mga batang gwapo, Jesus love you. Mga estudyante, marinig nyo ba ako? O, sino ang born again dyan na hindi mahihiya? Hello, may born again na? Pag hindi pa kayo born again, be born again para maligtas kayo. Hello. Ang sabi doon, ang isang tao kailangang maligtas. Kailangang ma-born again Christian para po makatanggap ng kaligtasan. Kung wala po si Kristo, hindi nyo po tatanggapin siya, hindi nyo po matatanggap ang regalo ng Diyos na buhay sa walang hanggan. Napakaganda po ng regalo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po namimili ang Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, pulubi ka, mayor ka, gobernador ka, pulis ka, nurse ka, doktor ka, president ka, senador ka. Kahit sino ka pa man, gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas. Kaya po kami nagbabahagi ng mabuting balita. Hello mga estudyante, nagpa-practice. Sino ang born again sa inyo dyan? Don't be ashamed. Huwag po tayong mahihiya na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos, papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Diyos. Nakaredy po ba tayo? Nakaredy po ba tayo sa pagbabalik ng Diyos sa rapture? Babalik po ang Panginoon. Babalik po ang Diyos. Nakahanda po ba tayo? Sa panahon natin, makikita natin peace, may kapayapaan. Pero sa kabila niyan, alam nyo ba, may mga padating na mga sakuna. Kung kayo ay nanonood ng mga palabas sa ibang bansa, sa 100 na video, meron naman po dong mga 5 na totoo. O may mga fake, marami ngayong fake, pero mayroon pa rin katotohanan. At yung mga totoong balita, pinapahintulutan niya ng Diyos na marinig natin para tayo makapaghanda. Ano po ang paghahanda natin? Yung kaluluwa natin. Kasi pag hindi po tayo naganda ng kaluluwa natin, may kapahamakan. Kaya po listen to the word of God. Habang may nangangaral pa, makinig. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Yung nakikinig na salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ay inyong tinanggap, matatanggap niyo po ang regalo na buhay na walang hanggan. Kaya po napakahalaga. Papasok pala ako sa loob. Papasok ako sa loob. Papasok ako sa loob. Amen. Kaya po napakahalaga na tayo po ay manumbalik na sa Diyos. Manumbalik po tayo sa Diyos habang pwede pa. Darating po ang panahon, magkakaroon pa ng kahirapan, tagutom. Tagutom sa bawat sulok ng mundo. Bakit? Ang ekonomiya ay bumabagsak. Maraming tao ang crisis ngayon financially. Maraming mga bangko ang magsasara sa mga padating ng panahon. Marami po na mga pangyayari na padating kasi po yan ay nakasulat sa plano ng mga agenda ng mga globalist, mga Illuminati, na mga kampo ni Antikristo. Sunod-sunod po yan. Kaya kung hindi po kayo aware, baka isang araw, ayan na, yung mga pangyayari, wala pong alam ang tao. Tayo po ay papasok sa beast system.
Kaya tingnan niyo po sa ibang bansa, kapag walang digital ID, hindi makakapagtrabaho. Wala kang digital ID, hindi ka makakabili, makakalabas, makakatravel. Why? Yan po ay nasa pahayag 13, 17. Kapag hindi ka natatakan ng tatak ng halimaw, hindi ka makakabili o makakapagtinda. Be aware, nangyayari na po ang mga propesiya sa Biblia. Nakakaawa po ang mga tao dahil wala pong alam, dahil hindi nga po nagbabasa ng Biblia. Kaya po kami nagbabahagi ng mga salita ng Diyos para po tayo po ay makapaghanda. Ihanda po natin ang ating spiritual na buhay. Darating ang panahon, mga robot generation na, paano na yung nag-aaral? Wala nang saysay. Kung ang mga robot na ang gagamitin, tingnan nyo po sa China, dami na lang i-deploy ng mga robot. At kung gusto nyo mag-asawa ng gwapong lalaki, babae na robot, pwede na ngayon. Robot generation na tayo. Mawawala ng saysay ang mga tao. Kasi yung robot hindi napapagod. Yung robot na ang kukunin nilang manggagawa. Be aware. Si Satanas po ay lantara na. Gumawa ng kasamaan. Makikita mo na ngayon. Kaya po napakahalaga. Magsipaghanda po tayo. Ayaw po ng Diyos na ikaw at ako ay mapahamak. Kaya mapalad yung nakikinig ng advice na salita ng Diyos para makapaghanda. Sa panahon natin ngayon, ang daming AI. Hindi mo na alam kung ano yung totoo sa AI. Maraming kabataan ngayon, pag hindi ang alam ang sagot sa math, tatanungin si AI para alam ang sagot. Sa panahon natin ngayon, maraming madadaya. Bakit? Puro technology. Yung batang baby, nagsasalita na at nagsasaya, puro technology. Maganda ang technology, pero kung ang teknolohiya na to ang magdadala sa iyo sa kapahamakan, walang saysay. Napakahalaga po ng kaligtasan ng tao. Kuha ng babasahin, huwag mo itatapon ha. Lola ko po. Ari, babasahin. Huwag niyo itatapon na basahin niyo dyan, 3:16. Ayan. Yan, Jesus love you ha. Nakasulat Tagalog yan. Jesus love you. Napakahalaga po na tayo ay magsipaghanda sa panahong ito kasi hindi po biro ang padating. Ngayon, malaya pa tayo. Darating ang panahon, magkakaroon ng 15-minute city. Kaya po hindi kayo nagtataka, bawat city ay binabaha o nasusunog kasi pagtatayuan yan ng mga 15-minute city kung saan ikukulong ang mga tao. Kaya yung matalino, nagre-research sa Google, hanapin nyo, Agenda 2030, sunod-sunod. Yung ginagawa nila, inuunti-unti. Kaya maraming bansa ang nag-aaklas, ayaw nila sa digital ID kasi total control. Yan palang mga digital ID na yan, makokontrol na ang katauhan mo. Makikita na lahat ang katauhan mo. Nakakakilabot. Nakakalungkot na yung mga teknolohiya ay ginagamit sa kasamaan. Kung ano-anong kasamaan. Kaya po kami ginagamit namin ang teknolohiya, ang mga FB, to preach the gospel, to preach Jesus Christ para may maligtas pa. Kung minsan po, tayo po ay sinusuportahan pa yung mga gawa ng kaaway kaysa doon sa gawa ng Panginoon. Marami ngayon, vlogger, para magkapera. Lahat ay ginawa. Pero kapag salita ng Diyos ang ipapangaral, walang nakikinig. Pero yung salita ng Diyos, walang kaligtasan. Hello, born again na kayo. May born again na. May babasahin pa ako dito sa loob, kukunin ko. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Subalit, yung kasalanan na ginagawa natin, yung naglalayo
Kaya maliban ikaw at ako ay magsisi sa ating kasalanan, wala pong kaligtasan na matatanggap. The Bible said. Meron pa akong babasahin na ano. Wala na pala. Uy, wala na. Wala na pala akong babasahin. Ating nga ako. Meron pa. Meron pa pala akong basahin. Ayan. Pag naubos ito, okay na. Hello po everyone. Salamat po. Glory to God. Praise God. Kaya po, mapalad po kayo. Nakakarinig po kayo ng salita ng Diyos. Doon po yata ang daan sa kabila. Doon, lalayo kayo. So, tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hello. Ayan. Kaya talaga naman tawiran. Oh. Ingat po, ingat. Ayan ako, may baby, oh. Bebe, oh. Naku, basahin mo yan, anak. Dali kayo tumawid dyan. Ingat. Ingat. Uy, nadugahay na yung bata. Dali. Lord, pagpalain mo po si Bibi. Tumawid na rin. God bless po. Basahin nyo yan. Jesus love you. Tumawid sa bakod yung mga babies, ah. Praise God! Hallelujah! Kaya ako pasok doon sa loob, ah. Dami pa rin tao sa loob. Kaya po tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At tandaan nyo, sabi sa John 14:6, Jesus is the only way, the truth, in the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Wala pong makakapunta sa langit, sa Ama, maliban ikaw at ako. Manampalataya sa Kanya. Si Jesus yung katotohanan. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga pera. Wala po yan. Tingnan nyo yung nagbaha-baha sa Cebu, sa kung saan-saan. Sa Davao, tingnan nyo po yung mga kotse. Inaanod, patong-patong, sayang ng mga sasakyan. Doon namang naglintulan, yung magagandang bahay ay nagiba. Kaya po, walang silbi ang mga kayamanan sa mundong ito. Pagkakaroon lang ng halaga ang buhay nyo kapag tinanggap nyo si Jesus. Huwag magtago. Jesus love you. Huwag magtago kay Jesus. Kita kayo noon. Tandaan nyo, walang makakapagtago kay Jesus. Alam nyo ba, mga bata, alam ni Jesus yung inyong puso, nababasa niya. Ayan. Kilala niya si Jesus? Oh. Maniwala kay Jesus, ha? Okay, ingat kayo. Opo. Alam niyo po ba, sa sinapupunan pa lang, kilala ka na ng Diyos. Alam niya yung birthday mo, alam niya yung nangyayari sa buhay mo, alam niya kung kailan ka mamamatay. Kasi, God is God. Alam ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kasi may kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po yun yung mabuting balita, na once na ikaw at ako nagtiwala kay Jesus, hindi ka po noon pababayaan. Ililigtas ka po niya sa kapahamakan. Bakit po? Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Ang ayaw po ng Diyos yung ating ginagawa, yung kasalanan. Ano po ba yung kasalanan? Bakit ayaw ng Diyos yung kasalanan? Ang kasalanan po kasi ang naglalayo sa Panginoon sa atin. Kaya po, itinapon si Eva at si Adan sa paraiso kasi sila po ay nagkasala sa Diyos. Nagkasala po sila, pinakailman yung bunga. Kaya po sa panahon natin ngayon, ang tatalino ng tao, gusto na rin maging Diyos. Kung ano-anong nililikha, gumagawa ng baby, nagko-cloning. Yan ang gagaling ng science ngayon, ang tatalino, robot, si Elon Musk, si Bill Gates, kung ano-anong pinagagagawa. Kung ano-anong ginagawang kasamaan, kaya maraming namatay sa mga tao. Sila po ang author ng mga pandemic na yan, 2019 to 2030. Sila po, yung mga kampo ng Diablo, nasa ilalim ni Antichrist.
gustong patayin ang mga tao. Kaya tingnan niyo po, ang daming namatay. Kasi sina Bill Gates, kasama yan, gusto nilang depopulation ng mga tao. Gustong bawasan ng mga tao. Bakit? Sobrang dami. Marunong pa sa Diyos. Ang Diyos, binibigyan tayo ng buhay. Pero si Satanas, pumunta dito sa lupa, sa John 10:10, para pumatay, magnakaw at magwasak. Pero ang Diyos, ipinanganak, namatay sa cross para bigyan ka ng buhay. Para maligtas ka at ang hindi ka itapon sa impyerno. Kaya po yun yung daladala namin, mabuting balita. Kaya po kayo po yung magdidesisyon. Mapalad ang nananampalataya kay Jesus. Mapalad ang nagpapakumbaba kay Jesucristo. Makakatanggap po siya ng regalo na buhay sa langit. At patuloy po natin tandaan, doon ako sa loob, marami ng tao. Mahal kayo ng Panginoon. Manampalataya lamang po kayo. Manampalataya po tayo. Matindi po ang kasalanan, yun ang inaayawan ng Diyos. Pero mahal na mahal ka ng Diyos. Yung kasalanan po ay iba. Bilang tao, mahal ka ng Panginoon. Doon tayo sa loob. Napasok ako sa loob. Kaya po mahalaga na tayo po ay manumbalik na. Kung wala ka pang Kristo, come back to Jesus Christ. Repent from our wicked ways. Be born again to see the kingdom of God. Maliban na ikaw at ako ay maging born again, hindi ka paghaharian ng Diyos. Tandaan po natin, ha? Si Jesucristo dapat ang itataas pag Pasko, hindi si Santa Claus, ha? Santa Claus is not God. Huwag niyo pong sabihin sa mga anak niyo, si Jesus Christ po ang Diyos at naglikha. Huwag niyo pong sasabihin na si Santa Claus. Si Santa Claus po, ang kabaliktaran niya na ano? Si Santa Claus, anong baliktad? Ikaw, madam, anong baliktad na Santa Claus? Dali. Alam niyo ba ang kabaliktaran ng Santa Claus? Satanas, hello! Kapag wino-worship nyo, ina-idol nyo si Santa Claus, baliktarin nyo po yan, si Satanas. Jesus Christ is the one who died on the cross. Jesus Christ was born. Kaya po may Christmas, alalahanin natin si Jesus. Si Satanas po, binabaliktad ang panahon ngayon. Parang si Santa Claus ang sinasamba, nakakalimutan si Jesus Christ. Hello! It's time to repent. Mas binibigyan pa yata natin ng halaga si Santa Claus sa mga bahay-bahay natin. Nawawala yung tunay na kahulugan ng Christmas. It's about Jesus Christ. Hello? Kabataan, kilala niyo pa ba si Jesucristo? Na ipinanganak sa sabsaban para sa iyo at sa akin. Nakakalungkot ang panahon ngayon. Parang si Santa Claus na yung bida, hindi na si Jesus Christ. Ang sasambahin natin ay si Jesus Christ, hindi yung mga likha niya. Ang diwa ng Pasko is about Jesus Christ. Sa panahon natin, kaya pala sabi sa salita ng Diyos, sa pagbabalik niya, baka hindi ko naabutan yung mga tao. Why? Iba na kasi yung sinasamba. Iba na yung gusto nila, hindi yung Diyos na ipinako sa cross. Iba na yung binibigyan nila ng halaga, yung mga bagay sa mundo na pansamantala lamang. Kaya po nakakalungkot, ang Diyos ay nalulungkot. Kasi ang mga tao bulag sa katotohanan. Yung Diyos na namatay sa cross, ini-ignore. Pero yung mga bagay, si Santa Claus at kung ano-ano pa, yun ang ginugusto nila. Kaawa-awa po ang panahong ito. Wicked generation. Kaya kung hindi po tayo manunumbalik sa Diyos at kikilalanin natin si Jesucristo, kaawa-awa po ang kahinat nga ng mundong ito. Wiling-wili po tayo sa ganda ng mundo. Hindi natin nakikita
yung kahahantungan ng buhay sa padating na panahon. Pag dumating na po yung 7 years of tribulation, kawawa po ang mga tao. Kaya kung kayo po hindi makikinig sa panawagan ng Diyos, na manumbalik po tayo, kawawa po ang mga tao. Mahal po kayo ng Diyos. Pero kayo po ang pipili. Kung gusto niyong tanggapin yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Christmas is about Jesus Christ. It's not about Santa Claus. Pero sinong ina-patronage ng mga tao? Ano ang tinuturo nyo sa mga anak nyo? Santa Claus. Nakakaawa po ang tao. It's time. It's time to come back to Jesus Christ before it's too late. It's time to come back. Habang nakakarinig pa po tayo. Hindi masamang mag-celebrate ng Christmas. Subalit dapat si Jesus Christ is the center of all. Jesus Christ must be the center of our life. Hindi po yung mga bagay na nasa mundo. Jesus Christ is the Christmas, is about Jesus. Ang Christmas is about Jesus Christ. Wake up! Ang Christmas po, dapat si Jesus Christ ang sentro. Sentro ng inyong tahanan, sentro ng inyong pamilya. Dahil si Jesus Christ po yung pinanganak sa sabsaban. Ipinanganak si Jesus sa sabsaban, yan po ang ituro nyo sa mga anak nyo. Si Jesu Kristo, ang sentro ng Pasko. Si Jesus po yung ipinanganak sa sabsaban. Si Jesus po yung namatay sa cross. At si Jesus po yung Diyos. At nagbigay ng buhay at hininga sa atin. Huwag po nating kalimutan yon. Salamat. Aalalahanin natin ang kapanganakan ni Jesus Christ. Mayroong bigayan, nagbibigay, nagmamahalan, nagpapatawaran. Christmas is giving, forgiving, pagpapatawad. At ang kapatawaran ay matatanggap natin kapag tayo nanampalataya sa Diyos. Alam niyo po ba kung kayo magbabasa ng Biblia? Maliban po kayo na born again Christian, hindi po kayo pag-aarian ng Diyos. Basahin niyo po. Sabi doon, ang pag-aarian lamang ng Panginoon yung mga tao na muling ipapanganak. Kaya po magmadali po tayo habang hindi pa lumalabas ang Antikristo, ang one-world government, ang digital ID, one-world religion, and one-world currency. Papasok na po tayo sa beast system. Tingnan niyo po ang nangyayari sa UK. Buong mundo po yan. Global po yan. Global po yung mangyayari sa mundong ito. The only hope that we have now is Jesus Christ. Ang ating pag-asa. Ang daming tao, Panginoon. Tulungan mo po ako kahit isa min lamang may maligtas. Anak, libreng basahin. O, dali po. Libreng basahin. Basahin, Jesus love. Iba, kaunti na yan. Ipapaubos. Libreng babasahin. Jesus love you. Yung gusto po. Anak. Anong gusto? Gusto mo? May libre ba po akong basahin? Iilan na lang po. Marami-rami po ang tao. Pero nawa po kahit isa sa inyo maligtas, tuwan-tuwa sa langit. Marami ang tao. Lord, kahit isa po. May maligtas po kami. Praise God. Daming tao pala dito sa gabi. Ang ganda po ng mga panoorin. Pero lahat po ng bagay na yan mawawala. Ang mananatili lamang po, pagdating ng panahon, yung relasyon mo kay Kristo.
yung magkaroon ka ng Jesus Christ sa puso mo, yun ang pinaka-the best. Once na ikaw ay tinanggap si Kristo, ginawa mo siyang Diyos, maliligtas ka po. Yun ang katotohanan. Kaya po sabi doon, pumunta ka sa maraming tao, ibahagi mo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po kami naandito po para magbahagi. Kasi mahal po kayo ng Diyos. At saka utos ng Diyos, pumunta ka sa mga public places. Kasi public nga po. Kailangan ng tao na makarinig si Jesus Christ is the Savior. Kaya po tandaan natin, lahat ng bagay na nakikita natin, okay lang yan, maganda yan. Walang problema dyan. Ang daladala ko lang po yung pag-ibig ni Jesus. Natanggap niyo na po ba yung pag-ibig ni Jesus? Isa-isa po. Hindi ko kayo maliligtas ha. Kaya po ipino-offer ko si Jesus Christ. He is the Savior. Babalik po si Lord. Babalik po siya. Second coming, rapture. Sino pong nanood ng moving Left Behind? Mangyayari po yun. Yung movie na Left Behind. Kaya po kami nangangaral habang may chance pa. Pagdating ng panahon, lahat ng nangyayari sa mundo, mandatory na. Hindi nyo gugustuhin. Kaya po ngayon pa lang, prepare spiritually, physically, emotionally. Pag dumating na yung famine, sabi doon, maraming naguhula sa Pilipinas, magkakaroon ng famine. At ano yung famine? Tagutom. Dahil buong mundo, mababangkrap. Dahil sa korupsyon. Dahil sa kasamaan ng tao. So the only hope that we have is Jesus Christ. Kay Kristo mo ilagay ang pananampalataya. Hindi po ako against dyan sa magagandang bagay na yaan. Pero nawa, i-consider nyo, si Jesus Christ pa rin po ang diwa ng Pasko. Ano po? Okay lang po na manood kayo niyan. Pero number 1, dapat po, si Jesus ang nasa puso nyo. Jesus Christ must be the center of your life, the center of your family. Si Jesus Christ po dapat ang sentro ng inyong buhay. Hindi po si Santa Claus. Ano pong magagawa niyang mga yan? Wala po yan. But Jesus Christ is the only way to heaven. Jesus Christ is the only way to heaven. Wala pong iba. Kaya po may mga Santa Claus, business po yan. Business. Subalit ang offer ni Jesus Christ ay buhay na walang hanggan. May offer po si Jesus na buhay na walang hanggan. Dami ng tao hanggang doon pa sa kabila. Praise God. Napakagandang tingnan ang mga palamuti. Subalit pagdating ng panahon at nagkaroon, dumating na ang biguan, wala lahat yan. Nasain ninyo yung mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita na pansamantala lamang. Ang Diyos ay may pangako sa mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Maingay na, maingay na. Kaya makinig ang mga tao. Habang may pagkakataon pa kayong makinig. Jesus loved you. Jesus died on the cross for you. Jesus Christ is the center of Christmas. It's about Jesus. Ang Pasko, patukal kay Jesus, bagamat hindi po December 25 ang birthday ni Jesus. Jesus love you, Lord. Pagpalain mo po si Utoy in Jesus name. Hallelujah. Rabababa. Orabahande, roboshikara, yabahande. Jesus name. Salamat po sa batang ito makasumpong ng kaligtasan in Jesus name. Amen. Amen. Pagpalain mo po siya, Lord. Tandaan po natin, kung babasahin niyo ang Biblia, wala pong nakatala doon na December 25 ang birthday ni Jesus. Pinagkasunduan lang po nila sa time nila. Subalit,
Magpasalamat pa rin tayo. Gamitin natin yung Christmas para magbigay tayo sa ating kapwa. To share love, giving. Magbigayan. Magmahalan, magpatawaran. At lalo tigit, matanggap nyo yung regalo ni Jesus. Ang araw ng Pasko, nawa po matanggap nyo yung gift. Yung gifts ni Jesus Christ. Si Jesus po dapat yung tanggapin. Siya po yung regalo na kailangan mo para masalba ang iyong buhay at kaluluwa. Maliban. Alilikot ng bata, oh. Maliban ikaw at ako. Manampalataya at tanggapin si Jesus, hindi mo matatanggap ang regalo na buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan, pera, kayamanan, katanyagan. Wala pong magliligtas sa atin. Purihin ang Diyos at hindi umulan. Kaya malaya ngayon ang tao na makagala. Tandaan niyo po na ang araw ng Pasko is about Jesus Christ. Kailangan natin ang mga pagkain, damit, tirahan. Subalit mayroon palang number 1 na importante na dapat mong pansinin, yung kaluluwa mo. Kasi ang Panginoon babalik. Babalik ang Diyos sa rapture. Magkakaroon ng 7 years kahirapan. Nawa po nakapaghanda po kayo. Kaya po kami pasabi ng pasabi sa mga palengke kung saan maraming tao para makapaghanda. At yung nakikinig ng warning, mapalad po. Hindi po magugulat pagdating ng tagutom at kahirapan na mangyayari sa mundo. Kaya po pinapasabihan. Kaya po tandaan natin, mga nakakarinig ng salita ng Diyos, 3 bagay. Kung gusto mo na matanggap ang regalo ng Diyos, walang iba si Jesus Christ. Anong gagawin mo? ABC. ABC po. A, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo po si Jesus bilang personal mong Diyos at tagapagligtas. Yun po yung unang gagawin natin. Bakit kailangan natin tanggapin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas? Kasi po sa Kanya galing yung hininga. Oh, pindutin nyo yung ilong nyo na mga 20 minutes. Kung makahinga kayo, yung hininga yan, galing kay Jesus yan. Pag binawi na yan, wala po tayo. Kaya bigyan po natin ang halaga ang ating buhay. Kasi ang buhay, mas mahalaga sa tinapay, sa pagkain. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa magagandang bagay, magagarang damit, kotse, pagkain. Aanin mo ang kasaganaan ng pera kung patay ka na. Aanin mo ang damo kung patay ang kabayo. Wala po saysay. Kaya mas mahalaga yung buhay mo. At yung buhay na yan, bibigyan pa ng buhay ng Diyos para magkaroon ka ng buhay sa langit. Kaya po napakalaga ng acceptance na pagtanggap mo kay Kristo personally. Hindi relihiyon, personal. Gawin mong Diyos si Jesus Christ, personal. Pangalawa, letter B. Letter B po, nagagawin mo para matanggap ang regalo ng Diyos Ama. Believe. Kailangan pong maniwala ka, manampalataya, umasa na si Jesucristo ang tagapagligtas. Sa pangalan lamang ni Jesucristo may kaligtasan. Siya lamang yung ibinigay sa silong ng langit at lupa para ang isang tao ay maligtas. Wala pong ibang pangalan na magliligtas. Kahit mga mayor, president, luluhod yan kay Jesus Christ. Subalit uli na. Kaya ngayon nagpapasabi na po kami, come back,
back to Jesus Christ. Come back. Believe, have faith in Jesus. He is the Savior. Pangatlo, letter C. Para matanggap po natin ang regalo ng Diyos Ama. C. I-confess po natin sa ating bibig, hindi natin kayang maligtas. Sino ang makakapunta sa langit ng kanyang sarili? Wala po. Bakit pa po ba ipinako si Kristo sa cross? Bakit pa siya isinilang? Kasi yung layunin niya, yung kamatayan niya sa cross. Kapag ikinonfess natin na, Panginoon, ako po'y makasalanan, hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Patawad po. Matatanggap mo yung regalo na buhay na walang hanggan. Yun po yung katotohanan. Kung wala naman pong magbabahagi sa inyo, paano natin malalaman na tayo pala makasalanan? Kaya po ang Diyos ay nagpapadala ng mga ngaral para malaman nyo, kailangan natin si Jesus. Kailangan mong masalba. God is concerned to your soul. Your soul is matter to God most. Ang kaluluwa mo ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya po kami ay hindi nagsasawa na pasabihan kayo, now is the day of your salvation. Do not harden your heart. Come back to Jesus Christ. Repent from our wicked ways para matanggap natin ang regalo na buhay na walang hanggan. Kaya po sa gabing ito, mananalangin po ako. Panalangin ang panunumbalik sa Diyos, panalangin ang pagsisisi. At kapag po tayo nanalangin, matatanggap po natin ang regalo. Regalo ng Diyos. Alam niyo po ba, napakaganda po ng pangako ng Diyos, may langit po. Ang sinasabi pong langit, doon po dadalhin yung mga tao na mananampalataya kay Jesus, magpapakumbaba at kikilalanin siyang Diyos, isasama sa langit sa tamang panahon. At sabi sa Kronika 5:17, if my people will humble themselves and pray to Him, I will hear from heaven and forgive them. Kung tayo po pala mga tao ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos at mananalangin, tatawag sa Kanya, papakinggan niya po tayo, patatawarin at ililigtas. Kaya po napakahalaga, ikaw at ako tumawag na habang malaya pa tayo. Mahal ng Diyos ang bawat tao. Mahal na mahal po tayo. Kung hindi po kayo na mahal ng Diyos, wala po kami dito. Pero dahil mahal po kayo ng Diyos, kaya po kami nagbabahagi. At saka po sa ganitong mga public, malaya po na magbahagi ng kaligtasan dahil si Jesus Christ po ang aming binabahagi. Basta mga public places, ang salita po ng Diyos ay kailangang ibahagi para po tayo makapaganda sa pagbabalik ng Diyos. Kasi po kapag ang mga mangangaral ay pinalayas nyo, mananagot po kayo sa Diyos pagdating ng panahon. Kaya makinig lamang po kayo. Do not mock Jesus Christ. Do not mock the name of the Lord. Maraming tao minamak si Jesus Christ, namamatay. Yung mga nagtatawa kay Jesus Christ, namamatay. Kaya po, makinig lamang kayo. Huwag niyo pong iinsultuhin ang pangalan ng Diyos. God is love. Pero kailangan nating matuto na magsipagsisi. Bakit po kailangan natin magsisi? Kasi po, ang generation na to wicked. Alam niyo po ba, wicked tayo? Lahat po tayo wicked. Ang generation natin ay parang katulad na ng Sodom and Gomorrah. Why? Sa panahon natin, ang daming babae sa babae, nagpapakasal, nagsasama.
Lalaki sa lalaki nagpapakasal, nagsasama. Anong katinuan yon? Sinasalaula ng tao ang salita ng Diyos. Meron pa ngayon na pwede na ikasal yung dalawang babae. Nasaan na ang takot nyo sa Diyos? Matakot kayo. Ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki para magpakasal. Paano magkaanak yung dalawang lalaki magsama, magpakasal? The Bible po yun. Hindi po ako. Sinasabi ko lang po, huwag kayong magagalit sa akin. Basahin niyo po yung Biblia, yun po yung totoo. Kaya nga po, sabi ko, magbasa kayong Biblia. Nasa Bible po yun. Mahal po tayo ng Lord, pero yung kasalanan po, yun po yun. Libre, libre. Mga anak, libre pa, dali. At pag naubos yan, uuwi na ako, dali. Yan. Libre, para maubos na at ako'y uwi na. Kung gusto nyo akong umuwi na, hingin nyo ito. Ayan, praise the Lord. Sinong gustong pauwiin na ako? Hingin aring mga babasahin kay Jesus at ako'y uuwi na. Sino po? Libre po, libre, walang bayad. Huwag kayong matakot, hindi ako nahingi ng pera sa inyo, ha? Ano ba kayo? Ako'y sugo ni Jesus Christ para mangaral, para sabihan kayo na mahal kayo, hindi ko po kayo dadalhin sa kasamaan. Ang dala po namin ay mabuting balita. O libre pa mga anak, dali. At na ako nakauwi na. Born again ka na, kaya hindi ka na hingi. Born again na po tayo, hindi po religion na kaya hindi po kung bakit nahinga ka, galing kay Jesus Christ. Not religion. Bakit po? Curious lang ako, bakit tayo mga anak tanggapin ko? Galing po sa Bible yan. Nakasulat na kalagay dyan ay John 3:16 at saka John Roma 3:23. Wala kang Bible sa bahay. Dapat meron. Bili tayo, ha. Kailangan mayroon tayong Bible titugisa para mabasa mo yung katotohanan. Pag nagbabawal sa atin na bumili ng Bible, si Satanas yun. Kasi ayaw ni Satanas na tayo ay maligtas. For the last time, ayaw mo talaga. Panginoon, wala na po ako magagawa. Ayan, libreng babasahin. Bakit po ba kayo takot na mabigyan ng babasahin? Galing po sa Biblia, ari. Alam niyo po ba yung nagbabasa ng Biblia? Yung salita ng Diyos? Alam niyo po ba kung sino yung salita ng Diyos? Si Jesus Christ po. Nakakaawa po yung mga tao na tinatanggihan po yung Biblia o yung salita ng Diyos. Nakakaawa po. Pero kayo po ang pipili. Wala po akong pananagutan. Oh, God bless you, anak. God bless. Grabe talaga ang pagkabulag ni Satanas sa mga tao. Talagang ayaw tumanggap ng mga babasahin. Libre pa pong babasahin, walang bayad. Ang Panginoon po ay compassionate, merciful, mapagmahal, mapagpatawad. Ang lumalapit po sa Diyos ay pagpapalain. Bili na lamang po kayo ng Bible sa mga bahay nyo pag uwi nyo. Lahat naman po ay may kalayaan tayong bumili ng Bible. O yung iba may mga Bible. Bumili po kayo para basahin nyo. Para alam nyo po yung sinasabi ko sa John 3:16, Roma 3:23, John 14:6. Nasa Bible po lahat, may Jeremiah 29:11. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo, may pangako, buhay na walang hanggan. Kaya po napakahalaga. Kung wala pong mga ngaral, paano po kayo makakarinig? Sa mga bahay-bahay nyo, walang Biblia. Ang Biblia po, mahalaga, kasi po ang Biblia, salita ng Diyos. Kaya po salamat sa inyong pakikinig, mananalangin po ako. Nanalangin po ako, yung gusto pong manalangin, pwede pong manalangin ng tao sa puso. Sabi po doon, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, lumuhod tayo sa harapan ng Diyos, dahil po yung pagluhod ay pagpapakita ng kababaang loob.
Bakit po kababaan loob? Wala po kasi tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang ating buhay ay hiram natin sa Diyos. Wala po tayong may pagmamalaki. Kaya lamang maliban po tayo na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, manalig at manampalataya, hindi po natin makakamtan ang regalo na buhay na walang hanggan. Mananalangin po ako at yung gusto pong manalangin, para maligtas din naman, manalangin po. Tao sa puso. Sabi po doon, kapag ikinonfess ng ating bibig na si Jesus ay Diyos at nabuhay siya sa mga patay, tayo makakasumpong po ng kaligtasan. Sino po ang gustong maligtas at gustong mapunta sa langit pagdating ng panahon na bumalik na si Lord? Sino po? Jesus Christ is the living water. Lumapit tayo sa tubig ng buhay. May tinapay po ang Panginoon, libreng tinapay. Kapag kinain nyo yung tinapay, hindi na kayo magugutom. Sino po ang gustong tanggapin ang Panginoon para maligtas? Ang oras po pakunti ng pakunti. Darating ang panahon, every knee shall bow, every tongue confess, Jesus is Lord. Huli na po. Do not harden your heart. Nananawagan po ang salita ng Diyos. Come back to Jesus Christ. Mahal na mahal ka po ng Panginoon. Kailangan lang po natin na magpakumbaba at manalig sa Kanya para matanggap ang kaligtasan. Mananalangin po ako. Libre po. Babasahin, Tagalog po, Aris. Manalangin po tayo. Kung gusto pong maligtas, pwede po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Ako po ay nagpapakumbaba. Lumalapit po ako sa iyo, Panginoong Yesus. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa. Sa mga oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Sa mga oras na ito, busy ang mga tao, pero ikaw ay may kapangyarihan na mag-convict ng mga puso. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kasalanang namana namin kay Eva at Adan. Kasalanan, buhat nang ako'y panganak hanggang ngayon. Patawad po, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Sa mga oras na to, nananampalataya po ako na namatay si Kristo sa krus, ipinanganak, para po kami maligtas. Panginoong Yesus, pumasok ka sa puso ko right now. Ikaw na po ang Diyos ko. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay para sa pagbabalik mo sa rapture, mapasama ako. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig mo. Ipinanganak ka sa sabsaban para po pagpapakita ng kababaan loob. Namatay ka sa cross, nananampalataya po ako. Buksan mo po ang aking mata, spiritually, at matanggap po ang regalo mo na buhay sa langit. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin ko. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kapag po may nanalangin noon, manampalataya ka po, maliligtas ka. Kahit sino ka pa man, kahit nasaan ka, yun lamang po ang susi sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po. Magpe-pray na po ako. Amen. Pray na po ako. Uwi na rin ako. Mananalangin na po ako. Salamat po sa inyong pakikinig.
Amang makapangyarihan, salamat po at hindi po umulan, kaya po masaya ang mga tao. Salamat po na malaya po na ibahagi ang iyong mga salita para matupad po yung nakasulat sa Mateo 24:14 na kailangang ipangaral ang mabuting balita para sa pagbabalik mo. Pagpalain mo po ang mga tao na nakarinig. Malawak po itong lugar na to. Hindi ko po kayang ikutin. Subalit Lord, hindi po mawawala ng kabuluhan ang mga narinig nila. Ikaw po ang magliligtas. Bata, matanda, nanay, tatay, lahat po ng mga tao nandito na wala pang Kristo, matanggap po nila yung regalo na buhay na walang hanggan. Pagpalaan mo po sila, yung mga estudyante po, bagamat pagdating ng panahon, hindi na po namin alam kung magamit pa yung mga pinag-aralan nila, lalo na we are going to the robot generation. Mag-aral habang pwede. Dahil kapag bumaba na po ang one world government, wala na po. Under control na po. Subalit salamat po sa pakikinig nila. Pagpalaan mo po ang mga tao, ingatan sa kanilang pag-uwi, proteksyonan, yung mga nagtitinda, yung mga tao, yung mga gwardya, pagpalaan po ang gwardya sa lugar na to, i-bless mo po sila. Proteksyonan mo po ang mga pamunuan, dinadalain po namin ang aming mga mayor, ang gobernador, ang mga kapulisan, pagpalain mo po sila. We pray, we declare na protection, pag-iingat, pagpapala ay maranasan ng aming lalawigan. We are concerned sa aming bansa. And we pray, Panginoon, patawad po ang aming bansa kung kami nagkakasala. Patawarin po ang aming Pangulo, ang aming pamunuan. Patawarin mo po ang bawat tao. We asking for your grace and mercy, Lord. Humingi po kami. We bow down before you. We asking for general repentance ng bawat sulok ng Pilipinas. Patawad po, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran dahil hindi po namin alam ang aming ginagawa. Patawarin niyo po ang Pilipinas at ang buong katauhan sa bansang Pilipinas at matanggap pa po ang kaligtasan. Maraming salamat po, Ama, at ang mga panalangin at ang mga salita ng Diyos na narinig nila, hindi po manakaw ni Satanas, at ikaw po ang magpapalago sa mga tao na ililigtas mo sa gabing ito. Salamat po. Jesus' name we pray. Sealed with the blood of Jesus. Amen. Amen. God bless po. Oo, mga libre na anak. Dali. Para ako makauwi na. Oh, Jesus. Ito muna tanggapin niyo. Ay, shoutout kay Mama. Shoutout kay Mama. Shoutout kay Mama. Hindi niyo naman Shoutout kay Mama. makikita. Shoutout. Aray, dalay. Jesus love you. Shoutout po. Lord, pagpalain mo ang mga kabataang ito. Maligtas pa po. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin niyo mga anak. Papaubos ko lang ito. Okay na, uwi na ako. Libreng babasahin at nang papahinga na po ako. Salamat po. Paubos na rin yung battery ko. Libreng babasahin po. Hingi na po kayo para makauwi na kayo. Ay, makauwi na ako. Libreng babasahin. Walang bayad. Libre. Walang bayad. Jesus love you. Libre po, libre babasahin. Babasahin para po maligtas ang mga tao. Libre po, libre. Libre po, migay akong babasahin. Sino pang gusto? Anak ko, dali. Babasahin. Jesus love you. Wala yan, anak. Walang bayad. Di ako nahin. God bless, pagpalain ka lang doon. Salamat po, pagpalain. I-bless po kayo, ma'am. Oh, may libreng babasahin pa po. Gusto niyo na po akong pauwiin. Humingi po kayo ng babasahin. Kasi pag habang ako nandito, mangangaral po ako ng mangangaral. Libre po, libreng babasahin. Jesus love you. Jesus died for you. Libre, libre.
Jesus love you. Jesus love the little children all over of the world. Maputi kayo manggi. Jesus love the little of the world. Alam niyo po, mahal ni Jesus yung mga bata. Kaya sabi, palapitin yung mga bata kay Lord, wag itaboy. Hello, Jesus love the little children. Lord, pagpalain mo yung mga bata, nakakatuwa. Ay, salamat. O, ala, dali. Anak ko na makauwi na ako. Pamahinga naman. Salamat naman, no? Alam niyo po ba, love ni Jesus yung mga bata. Sabi daw sa Bible sa Mateo, huwag niyo itaboy yung mga bata. Palapitin niyo kay Jesus. O, di ba? Ang dami mga bata. Ingatan niyo po yung mga anak-anak niyo. Yan ay regalo ni Jesus. Alam niyo po ba, mapalad kayo, anak ko. Wala na. Anak ko'y makauwi na. Aray. Wala, sige. Wala, Tawag ba? Ano bang sasabihin? wala. Oh, babasahin. Shoutout kay Sheila, miss ka na ni Joven. Ay, ito Shoutout ang po kay sabihin mo. Mama. Ito, ipamigay ka nito. Abay, dali para makauwi na ako. Lapit ka dito, bibigyan ko kayo dito. Yan. Lapit ka dito, bibigyan ko kayo dito. Babasahin kay Jesus, anak. Para makauwi na si ate. Shoutout sa'yo. Oh, dali na, libre. Gusto ko pagkatapos. Shoutout sa inyo lahat. Libre babasahin. Pagkatapos, Libre sino po babasahin. niya may German na sa Libre babasahin, dali. Ay, nako. Ano kayo magiging evangelist? Mahihain kayo. Ayan, yung mga ngaral po ni Lord, matatapang yon, hindi po natatakot yon kasi the Spirit of the Lord ay kasama. Alam niyo po ba yung Holy Spirit? Siya po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya po kasi ng Diyos na sabi doon, magpababa ng ulan, patigilin ng ulan kapag nangangaral ang mga mangangaral niya. Ano po? Oh, ano? Ay! Oh, dali na, uuwi na ako, dali. Oh. Ay, sino pa? Salamat po, thank you po. Mapalad po ang humihingi ng, yan po'y galing sa Bible, ha? Nilagay lang po lang dyan, so, pagpalain po kayo. Hello mga bata, nakakatuwa na nga ng mga bata, Lord. Nawa po sa paglaki ng mga bata, may takot sila kay Jesus. Anak, oh, libre na, dali. Basahin po. Makauwi na ako, dali, oh. Babasahin po yan, guys, sa Bible. Oh, anak, basahin, dali. Jesus. Hoy, uwi na kayo. Kailangan anak ito, ha? Hindi ko ano sinasabi nyo kay Jesus. O, yan. Oh. Libreng babasahin. Libreng babasahin. Yung gustong maligtas. Gustong maligtas. Lakasin. Tanggap, anak, tanggap. Mga bata, nawain po yun ang Diyos at maligtas. Ilan na? Ilan na po, isa na lang po ito para makauwi na. Sana po mag-iswerte yung kumag. Kumag pala, hindi pa swerte. Pamigay mo na yan. Sa'yo na yan. Okay. Panginoon, pagpalain po ang mga teenager na to, nawa po matanggap ang regalo, at pagdating ng panahon, sila naman po yung papalit sa amin at mga ngaral para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat po, Ama. Loobin mo po na safe and sound na makauwi ang mga tao sa lugar na to. Lalo na po yung mga bata-bata, yung mga baby, loobin mo po na wag umulan habang hindi pa sila umuwi. Basbasan mo na po ang lugar na to ng iyong pag-ibig, kapangyarihan, kapayapaan ay maranasan ng bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo na Lord. Salamat po. Good night and keep safe po mga tao. Uwi na ako, Lord. Tapos na po ako pa uwi na. Glory to God. Marami na akong nasabi. Glory to God. Tapos na po yung aking battery kaya uuwi na ako. Tapos na yung aking mga babasahin. Salamat. Lakad na ako. Ay, saan ba ang daan? Saan ang daan? Wala ang daan. Bye-bye po. God bless po. Out na po ako. Glory to God.